everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na National Costume Competition ng Miss Grand Philippines for 2025. Ano ba ang masasabi natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay habang nanonood ng Miss Grand Philippines. So yun, so finally, no, eto na, talagang na-push na nila ang kanilang pageant. Akala ko hindi na sila magkakaroon ng preliminary competition, but sa wakas nagkaroon sila ng preliminary competition ngayon. So bongga ang entablado nila, grabe. Natuwa ako doon sa maraming ilaw, parang concert. Ayun naman talaga yung gusto ko sa pageant. Dapat talaga kabog siya pagdating sa lighting at in fairness naman malinaw. So medyo maliit lang yung stage kasi nakita naman natin yung mga kandidata, wala silang ano tawag dito, yung backstage. So doon na sila talaga sa harapan, no, 'di ba? And then ayun, so medyo delay lang sila, nakakaloka. Lagi naman ang Miss Grand Philippines delay and delay. Pero okay na 'yan kaysa naman sa wala. At least, 'di ba, masaya naman at bumabawi naman si Mr. Arnold sa atin. Ayun, bongga. Oo. Anyway, so dito sa National Costume, pag-usapan natin, ano ba reaction ko? Ang ganda, natuwa ako, naaliw ako sa kanila kasi parang unique yung dating culture. So, yung kultura na meron tayo. Medyo naloka lang ako doon sa mga kandidata, parang bang puro karaoke. Napaghalata talaga na ang mga kandidata ng Pilipinas ay mahilig kumanta. Kasi ayun nga, so karaoke doon, karaoke dito, karaoke anywhere. So yun, naloka ko, ilang kandidata ang may daladalang karaoke sa entablado. Pero syempre, natuwa din ako dahil nakita din natin na may pa-jeepney, ayun. Tapos may pa-Ibon Adarna, ayan. So natuwa din ako doon sa nakita ko na may paparol, o di ba? Tapos may mga character from the movie, na Pinoy movie talaga. Ay nako, natuwa ako. Natuwa ako sa mga eksena nila. Pero syempre, bigyan natin ng reaction. Yung mga ilang kandidata, hindi ko nalalahatin kasi ayun, medyo marami din akong ginagawa kanina. But yung mga natutukan ko ng bonggang-bongga, talaga naman nabonggahan ako sa kanila. So eto, kaloka si Alabang, Muntinlupa, tumbling talaga siya. At ayun, medyo naloka lang ako dahil talagang nasupresa ako doon kay Alabang Muntinlupa kasi nga 'di ba, parang sobrang unique ng ginawa niya, Manny Pacquiao, o 'di ba? Inspired by Manny Pacquiao yung kanyang costume. At gusto ko yung may pabigote. Ayun, medyo natagalan lang siya ikabit yun. Pero bongga talaga yung ipinakita ni Alabang Muntinlupa. Gusto ko din syempre yung ipinakita ni Aklan. Very colorful yung kanyang national costume. At ang bongga dito, talagang naloka talaga ako dahil ang gandang tignan. And then, ito, panalo yung costume ni Bangbang Tarlac. Panalo kasi, ay nako, sobrang ang galing ng idea. Oo. So, medyo dito para sa akin na isa siya sa mga talagang masasabi ko ay pwedeng manalo ng Best National Costume to. Kasi, bukod doon sa napaka-color na ng kanyang costume, ang ganda-ganda nung sa harapan, tapos may eksena pa sa likod na may pamanika pa siya. Kaya sabi ko, ay, in fairness, ang bongga ng costume talaga ni Bangbang Tarlac. So para sa akin, isa siya sa mga parang nagustuhan ko. Tapos gusto ko din yung arangkada niya na kung paano niya in-execute to sa entablado. Tapos nagandahan talaga ako yung tinalikod niya na parang, alam mo yon, yung walang dead air. Kasi parang ang daming eksena, ang dami mong nakikita sa kanya. In fairness. And then, so, medyo, natuwa din ako yung kay Batangas. Oo. So, yung kay Batangas, medyo,
tawag dito, 90s ang kanyang paeksena. Kaya lang kasi syempre mas kumabog yung yung kay Bataan. Kasi yung kay Bataan, Jolina Magdangal ang kanyang drama. Di ba? Siguro idolo niya si Jolina. Pero in fairness yung idea na yon very Pinoy. Kasi di ba, iconic naman talaga ang ni Jolina Magdangal, yung lalo na yung may pabangs siya na may colorful, yung alam mo yun, yung bawat nakikita natin sa kanya. And then sa totoo lang, siya yung maituturing kong Barbie ng Pilipinas. Barbie dahil yung eksena talaga na pwede siyang maging manika. In fairness kay Jolina Magdangal. And then natutuwa ako dito kay Bataan kasi yun yung ipinakita niya. Pero yun doon kay Batangas, yung sa Batang 90s, medyo hindi ako natuwa kung paano niya i-execute yun. Tapos parang hindi ko masyado bet. Mas nabetan ko yung kay Jolina Magdangal ng Bataan. Ito naman yung kay Bicolandia, kay MJ Lastimosa ang drama ng kanyang outfit. Actually, yung nakita ko sa Facebook, yung kanyang costume, sabi ko, ay, in fairness So, totoo naman talaga na nakaka-inspired naman kasi talaga yung kay MJ Lastimosa na costume. Kaya lang, yung kay MJ kasi may pagka-silver. Sa kanya, white talaga. And then, ang nakikita ko, very colorful yung dating. So, yun yung panalo doon. Kasi, kung titignan mo, ang ganda ng costume, kaya lang hindi niya na-execute ng bonggang-bongga. So, medyo na-disappoint ako kay Bicolandia. Kasi yung tinitignan ko yung picture, sabi ko, in fairness, ang ganda niyang tignan dito. Pero yung ginalaw niya na parang, ay, medyo nakulangan ako doon sa drama niya doon sa entablado. Parang hindi nga na-hit yung energy na meron itong si MJ Lastimosa kung paano niya dinala yung costume na yun, di ba? So, yun yung dating sa akin. So, medyo nag-expect kasi ako na mas pabobonggahin niya pa yung galawan kasi maganda nga yung mas parang ni-level up nga nila yung style. Pero yung ginawa niya na parang, ay, wala naman nangyari. Ganon! So, yung kay kay Shannon Tampon, mataray din dahil talagang padarna. At in fairness sa kanya, gusto ko yung alam mo yun, yung pagiging Darna niya, bagay na bagay sa kanya. Tapos gusto ko din yung ring light, may pa-ring dito sa ulo, na medyo parang sabi ko, may hirapan siyang gumalaw dito. Kasi parang feeling ko, exaggerate nila yung style. Tapos, ayun, okay naman, nadala pa rin niya ng bonggang-bongga. Kaya isa siya sa mga parang, ay, ang sarap palakpakan. Si Davao, mulawin yung drama, parang sabi ko, hindi niya masyado na para sa akin lang ewan ko sa inyo, pero ang dating sa akin, maganda yung costume, pero parang undry lang nung dating, na parang hindi niya masyado na-execute. Maganda yun, yung habang pagpasok pa lang niya, gumaganong-ganon na siya ng bonggang-bongga. Yung katulad ng napanood ko nata kay Miss USA yon na talagang grabe yung execution niya doon sa pakpak niya na parang pak yung parang lumilipad talaga, di ba? So, Ponix yun yung costume ng yon. So, sana ganun yung ginawa niya. Hindi yung parang lang, parang nakulangan lang ako doon sa execution. Maganda yung ideas, maganda yung yung costume. Kasi bongga talaga, benonggahan talaga. Pero yung execution, hindi masyado kumabog. Ganon. Parang yung kay kanina ba to, Bicolandia. So, nakulangan ako. But, congratulations pa rin. Talipapa naman yung kay Canada. Actually, maganda yung idea kasi 'di ba, from Canada siya, Black Beauty, tapos ayun ang idea nila, very unique very Pinoy tindahan or talipapa. Kaya lang, ang ganda-ganda ng costume, pagbukas niyang ganon, parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niyang execution. So doon medyo parang ay, sayang. Sana nagganong-ganong na siya. So, para mas bongga, di ba? Ayun lang. So, yun. And then, ano pa ba? Ayun, si Ilocos Region, Peria, ang drama, Paperia. Okay din naman. Tapos, eto, yung kay Ilocos Sur, naloka ako dito. Kasi, Pasuma, yung ahas, naloloka ako dito sa sawa niya ba yun o basta sabi ko, in fairness maganda,
Kasi syempre, kilala naman natin si Suma, lalo na yung mga ka-age ko, talagang isa yun sa mga, uy, nakakaloka. Pero, ayun, natatawa lang ako doon sa snake, but good idea pa rin yun para sa akin. And then, maganda yung kay Laguna. Gusto ko yung execution ni Laguna kasi, yung tinik bangos, in fairness ha, parang malaki yung kanyang dala-dala doon sa entablado, pero naggalaw niya ng bonggong-bongga. At winner yon. And then, Occidental Mindoro, gusto ko din yung drama niya kasi sobrang panalo. Yung hindi ko alam salon ba to? Salon? Oo. Hindi ko magets pero nagustuhan ko yung execution. Yung pagpasok pa lang niya tapos pagharap niya, talagang buhay na buhay at alive na alive kung paano niya pinipresent. Kaya para sa akin, bongga yan. And then, ang taray din ni Paranaque, Super B, di ba? So, simplihan lang, pero alam mo yon, parang ang hirap kasi sa Paranaque kung paano mo gagawin yung ganitong eksena, tapos yung mga kasabay mo sobrang, pumapalo. Ang nakakaloka pa, sinundan niya si Pampanga na parol. So, yung nakita ko yung kay Pampanga, maganda kasi syempre ang galing kung paano talaga execute ni Emma Tiglaw yung kanyang performance, in fairness. Ko sa kanya yung execution, kung paano niya ginawan ng paraan para lalong mas maging bongga yung kanyang national costume. Ayun yung panalo doon. Kasi pag iniisip ko kasi ng mga ganyang eksena, yung parang kay Catriona Gray, ganon. And sa execution mo talaga siya dadalhin. At in fairness naman kay Emma Tiglaw, wala naman ako masabi sa execution niya. Winner. Yan. And then, Ibon Adarna kay Poblacion. Maganda, colorful yung Ibon. In fairness, nadala niya ng bonggang-bongga. Kasi parang ang last na napanood ko na nagsuot neto, kung hindi ako nagkakamali, kay sino ba to? Sa Miss Grand International si Philippines, si Nikki De Mora. So, yon. So, parang ganun yung pumasok sa utak ko. Ay, ala. Pero panalo, ang colorful ng dating ng kanyang, Ibon Adarna, talaga naman colorful naman kasi parot nga, di ba? Tapos, ang ganda-ganda kung paano naman niya na-execute. So, parang natuwa ako doon sa kulay. And then, gusto ko din syempre yung Quezon City na pa-jeepney. In fairness, ang bongga. Ang bongga ng jeepney. And panalo. So, nagulat din ako dahil grabe ang execution ng kandidatang to kay Taguig. My gosh, hindi ko na-expect na ganun yung gagawin niya. At bongga. Actually, bago tayo ko tumika kay Taguig, gusto ko din muna yung kay, sino ba to? Si Sorbetes, kay Quezon City. Gusto ko si Quezon City kasi maganda yung idea, alive na alive talaga yung kanyang eksena, yung kanyang drama doon sa entablado. Actually, isa siya sa mga gusto kong manalo. Katulad ni, sino ba to? Ni Manika, ni Tarlac. Isa yon sa mga gusto ko. And then, maganda yung pasorbetes niya. Kaya lang, ang daming ang daming pa-surprising, tapos alive na alive. Ang pinaka-naloka lang ako sa kanya, nagkalat siya doon sa entablado. So, yung nagkalat, parang feeling ko kasi, yung mga ganito, dapat careful kayo. Alam nyo kung paano kukunin yung inyong mga nalaglag dyan. Kasi, sa totoo lang, pwedeng maka-aksidente kasi sa mga susunod na kandidata kung hindi sila careful. At kung, alam mo yun, kasi syempre yung iba ninenervyos or syempre ang focus nila kung paano nila mapipresent yung kanilang presentation. Imaginein mo, talagang pinabayaan na lang nila doon sa entablado at hindi na nila kinuha. So, buti na lang yung pagpasok ng team ni Taguig, ayun, di ba may kasama kasi siyang backup dancer. So, yun. So, siya na ang nagtabi nun. But, in fairness naman, sobrang pasabog talaga si Taguig. Ito talaga yung masasabi ko na ang galing nung ideas, ang galing nung bumagay din sa kanya yung Sasa Katurna, yung si Shasha Padilla to, di ba? So, bumagay sa kanya. Tapos, ang galing ng dance step nila. So, medyo, ang napansin ko lang kay Michelle, na-awkwardan siya nung unang part. Kasi parang,
yung tingin niya, parang ano ba, basta may napansin ako sa mukha niya. Pero yung presentation, yung execution, yung timing, at yung oras, parang talagang hindi siya nangkain ng oras para sa susunod na kandidata. Tama yung ginawa niya, tama yung galawan, and tama yung pasabog. Sobrang, lalo na yung tinanggal niya ng papapapak, and then after nun, ayun. So, kinip nila yung mga kalat nila doon sa entablado at yun yung bongga doon. So, yun. So, dapat aware yung mga candidates kung magkakalat kayo. Total, may mga kasama din naman kayong pumunta ng entablado. Yung mga nalaglag dyan, sila na dapat ang kumuha nun. So, ganon. So, in fairness, kay Taguig, gusto ko yung kanyang eksena, execution, winner para sa akin. So, yon. At naloka ako ng bonggang-bongga. So, para sa akin, panalo. And then, yung mga the rest na sumunod, medyo parang ang hirap kasi sundan yung ginawa ni Michelle, yung energy. So, parang feeling ko, medyo, ayan, katulad niyan, yung may mga, ano ba tong candidates na to? Tarlac, basta may Tarlac pa eh. So, yung kay Tarlac, medyo parang hindi ko na masyadong napansin yung kabonggahan ng execution niya. But okay naman. And then, ayun, si Zambales, ano niya talaga papagkabugin eh. Pero panalo naman din. Ano ba to? Yung Inday Balitaw ba to? Yung mga tipong ganon. So, medyo ang nag-remark sa akin, hindi naman sa pag-aano ha, yung kay Taguig, kasi siya yung naka-pink na parang, ay, nabonggahan ako. Mas nabonggahan ako sa kanya kaysa yung kay Zambales. But yung kay Zambales, maganda din naman, di ba? So, yon. So, para sa akin, ang mga nabetan ko, yung kay Sorbetes, Pinay Sorbetes, gusto ko siya yung kay Nikki, di ba? Kay Nikki Buenapito. Bongga naman. Tapos, ang ganda kasi nung energy, buhay na buhay. And then, gusto ko yung kay Manika, yung kay Tarlac, Bangbang Tarlac. Nagustuhan ko yung presentation. Tapos, sino pa ba? May isa pa eh, Nueva Ecija, karaoke. May karaoke din ako nagustuhan. Gusto ko din. Tapos, eto na, yung kay, kay Taguig. Gusto ko yung kay Taguig, saka yung kay Pampanga. So, yon. And then, yung kay kay Anita, maganda din yung kay Anita. Kaya lang kasi parang similar doon sa, naunahan kasi siya ng ng execution ni Taguig. Kaya parang ang nag-remark sa akin yung kay Taguig. But anyway, sa lahat ng mga nag-presentation na kandidata dito at saka yung mga designer nila, kung sino man ang may gawa, panalo. In fairness naman pala kay Zambales, ang ganda nung makeup niya. So, gusto ko yung makeup, gusto ko yung sa offer. Maganda din naman yung execution. Oo, panalo din. So, yun. Hindi lang masyado kumabog na parang mas naaliw kasi ako doon sa iba kasi may dance step, may yung iba naman sa Sorbetes, may ang daming eksena, ang daming nangyayari. So, yun. So, sila yung mga nagustuhan ko talaga. Pero, syempre, lahat naman tayo, may mga kanya-kanya tayong gusto. So, pwede nyo naman ilagay dyan sa baba kung sino yung nabetan ninyo. Ganon! Anyway, so, good luck sa mga candidates. And then, kudos naman doon sa mga designer ng lahat ng mga candidates dito sa Miss Grand Philippines. Panalo yung ideas, panalo yung candidate. Syempre, naghirap sila. So, credit natin yon lahat ng mga ginawa nilang pasabog ngayong gabi. And congratulations. So, yon. So, good luck. And let's see kung sino nga ba ang inyong parang best national costume dito sa Miss Grand Philippines 2025. So, please comment below. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat. Sana nagustuhan ninyo yung chika ko. And then, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.